Good morning po sa lahat. Okay, ilang beses ko na po itong nag-speak na dalawa o tatlo. Hindi ko na maalala. Basta ang alam ko lang dalawa. Na. Ganun pa man, first the Lord, sa tulong at biyaya ng ating Panginoon ay ganito pala karami, no? Pag umaga-umaga. Kasi ang worship po namin ay 10 to 12 noon. Kaya nauna lang po kayo ng mga 1 oras. Kaya pagkatapos po rito, takbo na naman ako doon sa church para mag-speak. Ganun pa man, dahil sabi ni brother Ira ba yun? Ira? Sabi niya, Pastor, ang message sa this coming February 15 ay yung God's love on creation. Ngayon po ay buksan po natin ang ating mga Biblia. Open your Bible, First Thessalonians chapter 3, verse 12. First Thessalonians chapter 3, verse 12. Then, ang ating reading verse po sa Romans chapter 8, verse 28 up to 39. Okay, basahin nyo na lang po. O kaya ay tumayo tayo at basahin natin yung Romans chapter 8. Chapter 8, verse 28 up to 39. Then, talon po tayo sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 12. Dito po tayo ay mag-concentrate ng ating pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Okay po, sabay-sabay na lang po tayo, Tagalog o English, sa Romans chapter 8, verse 28. Bakit yumuko ito? Talagang tong inyong very humble. Kasi kusa siyang yumuyuko. Okay po, verse 28, everybody begin. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom it did predestinate, then He also called, whom He called them, He also justified, whom in justified, then He also glorified. Amen. What shall we then say these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not His own Son, but delivered Him not for us all, how shall be not with Him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God? It is God that justified. Who is he that condemneth? It is Christ that died, ye rather that is risen against us, who is even at the right hands of God. He also maketh intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword, as it is written, for their sake we are killed. All the day long we are accounted as sheep for the slaughter. 37, Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. 38, For I am persuaded that either death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, no things present, nor things to come. 39, the last verse. That the death of any other creation shall able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Talon po tayo sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 12 po. Sabay-sabay po tayo. Okay, everybody begin.
Okay, thank you po. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much this morning. Thank you for giving opportunity to us. Thank you, Lord, for all the blessing and promises and encouragement given to us. Lord, pagpalain mo po ang iyong mga salita na mahayag sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, please be seated po. Okay, yung ating yung message na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin yung have a heart, yung pusong yung mayroong isang puso. Yan, no? The question is how to maintain your love for God. Paano natin pananatilihin yung ating pagmamahal para sa Diyos? Alam po natin na kahapon ay pinagdiwang ng buong mundo yung araw ng mga puso. Sa atin bilang isang Kristiyano ay ang ating pagmamahal sa Panginoon ay araw-araw. Hindi yung every year, kundi yung ating pag-ibig at pagmamahal sa Diyos ay araw-araw po yan. No, according to Apostol Pablo. No, kaya dyan, how much do you love the Lord? No, gaano mo kamahal ang Panginoon? We have different ways of expressing our love, gratitude, and devotion to Him. How are you showing your love to Him? What beautiful thing will you do for Jesus? Kaya dito po sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 15, ito po yung mga words of encouragement ni Apostol Pablo sa iglesia ng Thessalonica. Kaya sabi niya sa verse 12, and the Lord make you to increase. May the Lord make you to increase. Yung salitang to increase, referring a sympathetic heart. Yung salitang sympathetic heart, it is showing kind. It is showing kind feelings towards others. Meaning to say, ang First Thessalonian, nakaranas po sila ng mga iba't ibang mga difficulties, mga iba't ibang mga trials, mga iba't ibang mga problem like personal, family, environment. Pero ang challenge dito ni Apostol Pablo ay kailangan ipagpapatuloy yung ating pag-ibig sa ating mga kapatiran. Sa panahon ngayon ay parang mahirap nang ipakita na yung ating pagmamahal, lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Kasi buhay na buhay yung mass media ngayon. Kung ano yung sinasabi ng AI, para yun yung ating ginagawa, no? Kaya ang tao ay nakadidepende na lang sa technology, hindi doon sa based on the Bible. Kaya sa atin bilang isang Kristiyano, ang sabi ni Apostol Pablo, back to the Bible, doon sa original na pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa kapwa Kristiyano, at pairalin yung salitang sympathetic heart. It is showing kind feelings towards others Christian. Meaning to say, some people turn to God. Yeah, some people turn to God with hope of escaping suffering on earth. But God does not promise that instead He gave us power to grow through our suffering. The Christian life involved obedience Christ despite during temptation and hardship. Alam po natin ay talagang kahit sa namang church sa amin problema rin yung yung paano ma-develop din yung yung dating mainit na hindi pa dumating yung pandemic. Yung mga young people talagang very active, yung mga senior, yung mga
mga believers in Christ, very active during that time before pandemic. Pero yung after pandemic, nagbago yung kanilang simpatya. Ang iba ay tinatamad na pumupunta sa church. Ang iba naman ay nakadepende na lang sa mga online preaching, online sermon. Dito na lang ako, okay na lang ako rito. Easy, yun eh. Kaya minsan, meron kami isang kapatiran na hindi na siya naniniwala sa confession. Sabi niya, hindi na kailangan ko ikaw Kristiyano, hindi na kailangan ikaw mag-confess. Sabi ko, naku, unbiblical. Sabi ko, paano tayo lumago? Kung hindi tayo, kasi habang nandito tayo sa lupa, yun yung sabi ng Panginoon na mayroong namamagitan sa atin. No? Sa tao at sa Diyos, kundi yung ating Panginoon Kristo. Para tayo ay magiging progressive Christian, kailangan natin mag-confess doon sa ating mga kamalian. Kaya yung ibig sabihin yung set apart. Ibig sabihin tayo po iniwalay ng Panginoon sa sistema at sa kabulukan ng mundo. Yung set apart meaning to special service to God. Meron tayong special service to God kaya tayo ay iniwalay para maglingkod sa Panginoon. Kaya yun yung in-emphasis ni Apostol Pablo na kung tayo po ay mayroong mga pinagdaanan na mga problema, mga difficulties, o anumang mga kahirapan sa buhay o trials, maybe part of God's plan for believers, experience, problem, and persecution can build character. Kaya sabi niya rito, and the Lord make you to increase. Dapat pala nating pag-igihin pa yung ating pagiging mahabagin, lalo na sa ating kapwa believers in Christ. Yung salitang perseverance, yung katyagaan, di ba, tayo ay talagang pagod na. Nung ako po ay nagtuturo sa PNPA, sunod-sunod po yung aming lesson. No, professor po ako sa PNPA. Ang kasama ko yung kanyang magiging, ano tawag na sa'yo? Ano tawag mo kay Pastor Mario? Sunod-sunod po yan. Buti sila may pahinga. Kami po tuloy-tuloy. Ngayon lang natapos. Pagod na pagod ka. Pero kung sa gawain ng Panginoon, minsan, yung mga bagay na sakala natin ay tama, ngunit nakapagdudulot pala sa atin. Kung minsan ay yung mga bagay na gusto nating gawin, hindi na natin magagawa. Yung pagde-devotion. Yan yung mga personal prayer. No, dati pag tayo po ay medyo may maraming panahon, ay napupukusan natin, nabibigyan natin ng panahon yung ating sarili at sa Panginoon. Kaya kailangan po natin yung perseverance. Yung salitang, yung perseverance, it is continuing, steadfast on particular course of life or belief and faith in Christ. Perseverance is an evidence of salvation, eternal security and overcome. According to James chapter 1, verse 2 and 5. Tingnan po natin. Sa James chapter 1, verse 2 and 4 po. Nasabi po dyan sa James. Okay, sa verse 2. Tagalog po, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangahulog sa sari-saring tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap at walang anumang kakulangan. Sa English po, sabi niya, my brethren, count it all joy when we fall into diverse temptation, but
Asan niya? Knowing this, that trying of your faith, work it, patience. But let patience have her perfect work, that we may be perfect and entire, wanting nothing. Yan yung challenge ni James sa mga ordinaryong Kristiyano na katulad natin. We cannot know the depth of our character until we see how we react under pressure. How we react under pressure. It is easy. It is easy to be kind of others when everything is going well. But can we still be kind when others are treating us unfairly? But God works to make us mature and complete, not to keep us from all pain. Instead of complaining about our struggle, we should see them as opportunities for growth. Be patient, according Apostle Paul. God will not leave you alone with your problems. He will stay close and help you grow. Meaning to say, yun pala ang paraan ng Diyos. Na tayo pala ay hinuhubog na tinatawag na refining fire. Noong nakaraan, nasunugan kami. Nasunugan yung nakita nyo na nandoon po sa Bautista. Hindi po namin alam, yung katabing bahay ng church ay nasunog at tumaas yung apoy. Puro doon sa loob, kwentuhan lang kami ng kwentuhan. Puro hindi po namin alam, malamig sa loob. Puro sa labas pala, at talagang naglalagablab na yung apoy. Isang bagay ang nakita ko doon. Buhay ang Diyos. Buhay siya sa kanyang mga anak. Sabi ko, thank you Lord. Alam niyo po ang kagandahan, 4 kagad na bumbero ang nagrespondi. Kung tumagal pa yung bumbero, baka madami ang church. Pero ako'y naniniwala na hindi kailanman pababayaan ng Diyos ang kanyang gawain. Sa atin po mga kapatid, tayo po ay iningatan ng Panginoon sa panahon na mapanganib na panahon. Ang kailangan lang po natin ay tayo po ay pilitin nating magpatuloy, manatili at magtiwala sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Siya ay buhay at totoo na Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ipinakita niya yan at ipinadama niya sa kanyang mga anak. Kaya tayo nga ay dumanas ng mga iba't ibang mga, ito tinatawag na mga refining fire. Like problem, family problem, personal problem, and mga difficulties. Yun ay pamamaraan ng Diyos para tayo ay tumatag at tayo magtiwala, tumasa at patuloy na magpakababa sa ating Panginoon. Pangalawa po, nasabi po rito sa 1 Thessalonians, nasabi ni Apostol Pablo, to increase our faith, to increase our personal relationship between God in us, in you. Nasabi dyan, yun yung ibig sabihin ni Apostol Pablo, na kailangan nating pagtibayin, kailangan nating palaguin, kailangan nating ingatan, alagaan yung ating pag-ibig, pagmamahal, at ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya yun ang sabi niya rito, yung challenge ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 12. Nasabi diyan na at kayo'y palaguin at pasaganahin ng Panginoon sa pag-ibig. Yan. And the Lord make you to increase and abound in love one another, one toward another. Pangalawa po, yung a loving heart. Yung a loving heart to bound in love during persecution.
During persecution and pressure, believers should encourage one another. Christians who stand firm in the Lord are an encouragement to minister and teacher who can see the benefit of their work and this who remain faithful. And also an encouragement those who are new in their faith when can learn from the steadfast of the mature. First Thessalonians chapter 3. If we are full of God's love, it will overflow to others. It is not enough merely to be courteous of others. Number one, we must actively and persistent show love to them. We must actively and persistently show love to them. Pangalawa, our love should be growing. Our love should be growing continually, meaning to say, if your capacity to love us remain unchanged for some time, ask God to fill you again and never-ending supply. Pangatlo po, our look for opportunity to let His love spill over and refreshment to others. Yung tatlong bagay na ito ay dito natin maintindihan at mararamdaman kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. At dito natin maunawaan at maintindihan yung kanyang presensya sa panahon na tayo ay dumanas na mga iba't ibang mga difficulties sa panahong ito at sa darating pang panahon. Mga kapatid at mga magulang at mga minamahal ko po sa Panginoon, tayo po ay mga mananampalataya na. Tayo po ay mayroon ng personal na relationship sa Panginoon. Tayo po ay hinuhubog ng panahon at sina-challenge na salita ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo na dapat nating pairalin yung ating pag-ibig na kay Kristo. Dahil sa ating pag-ibig na kay Kristo, doon natin makikita at mararamdaman kung sino si Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. At kung sino si Kristo, yung kanyang dakilang biyaya na nagbibigay sa atin ng kaligtasan ng pag-asa at na walang hanggang katiyakan ng ating ugnayan sa Kanya. Kaya, yun po, a loving heart. Pagmamahal. Pangatlo, nasabi dyan sa 1 Thessalonians chapter 3, at kayo'y palalaguin at pasaganahin ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng mga tao na gaya naman namin sa inyo. Ito po yung concern ng Apostol Pablo sa church ng Thessalonica. And the Lord make you to increase and abound in love one another, toward one another, and toward all men, even as we do toward us in you and me. Pangatlo, a prayerful heart. Sabi nga, prayer is our weapon against the evil one. Kaya pag tayo po hindi nagpe-pray every day, marami pong sumasagi sa mind natin, no? Konting bagay na ating nakikita sa umaga pag nagwalis yung kapitbahay natin, tapos yung kanyang winawalisan, tinatambak dun sa harapan ng bahay natin. Tapos pag lumabas na at makita natin, bakit may basura dito? Very simple problem, pero nagkikreate ng sama ng loob.
nagki-create ng damdamin na hindi natin gusto. Puro gusto ng kaaway. Nainisin lang tayo. Alam nyo, kaaway, ano lang yun, nangiinis lang naman yan siya. No? Puro hindi niya tayo pwedeng saktan. Naninira lang naman siya, puro hindi niya tayong kayang ibagsak. Ganon siya eh. Yun yung kanyang karakter. Yung talagang gumagawa siya ng problema sa atin, titingnan niya kung anong magiging reaksyon natin. Pero kung tayo'y laging mapanalanginin, yung prayerful heart, na sabi niya, prayer is our weapon against the evil one. Pero hindi naman natin sinasabi yung ating kapitbahay, mga demonyo yan. No? Mahal din ng Diyos yan. No, ang nagbibigay lang sa atin ng kaisipan, yung nakikita natin yung mga negative na bagay na hindi natin gusto. Ganon pa man, na pag ang isang Kristiyano po ay laging mapanalanginin ang kanyang puso, ito po ay preparation coming the Lord Jesus Christ. The coming of our Lord Jesus Christ with all is sent. That is referring to the second coming of Christ when we will establish His eternal kingdom. At that time, Christ will gather all believers, those who have died and those who are alive, into one united family under His rule. All believers from all times, including these Thessalonians, believers will be with Christ in His kingdom. 1 Thessalonians chapter 3, verse 9 and 10. Tingnan nga natin. Nasabi niya sa verse 9, for what things can we render to God against for you? For all the joy wherewith we joy for your sakes before our God. 10. Night and day praying exceedingly that we might see your face and might perfect that which is lacking in your faith. Challenge. Kaya kailangan mga kapatid, it is bring great joy to a Christians to see one another person come to faith in Christ and mature in that faith. According to Apostle Paul experienced this joy countless time. He thanked God for those who had come to know Christ and for their strong faith. Joy, prayers, and thankfulness should not fluctuate. Yung salitang fluctuate, meaning to say, ito yung minsan mainit tayo, minsan malamig, minsan tayo ay gusto na nating magpakabanal, pero minsan natitigilan tayo. Gusto nating magpatuloy, minsan naadlangan tayo. But obeying, nasabi dyan, without our circumstances or feeling, obeying these 3 commands. Number 1, be joyful. Kailangan lang natin maging masaya. Paano tayo maging masaya, Pastor? Tuwing ba tayo maglalakad sa kalsada, sa highway, kailangan tayong maging masaya? Baka maging katulad tayo ng mga gumagala dyan. No? Pero yung pagiging masaya, inside po yan, sa loob. Bagamat maraming mga negative na nakikita, pero masaya tayo because of Christ. Because of the presence, love of Christ. Kaya sabi diyan, be joyful. Pangalawa, never stop praying. Kasi yun lang talaga ang pwede nating magawa laban sa kaaway. Kasi kapag tayo ay kiniklaim natin na tayo Kristiyano, pero hindi naman tayo nagpe-pray, di ba si Jesus nagpe-pray anytime, everywhere. Pero si David, nung nag-pray siya, mula umaga, tanghali, gabi. No? Kaya,
Ang sabi doon sa 1 Thessalonians, pray without ceasing. Kaya kailangan natin bilang Kristiyano, never stop praying. Sapagkat yun lang ang paraan para ma-overcome natin ang anumang problema. Kasi ang confession, referring to prayer. Pag nagpipray ka, ibig sabihin, kinukumpis mo, ito yung confession referring to humility and honesty. Kaya kung meron tayong nabalitaan ng mga kapatiran na hindi na kailangan ng confession, sinless na siya. Baka kunin na siya ni Lord. Yun yung bakbakan noong nakaraan sa church. Kaya sabi ko, kung hindi tayo marunong mag-confess, hindi tayo patungo sa isang maayos at malagong pamumuhay ng Kristiyano. Ang pagkukonfess ay isang paraan ng Diyos para kilalanin natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Wala tayong magagawa kung wala siya. Without God, you can do nothing. Kaya kailangan natin ng confession. Confession referring humility and honesty. Pangatlo po yung be thankful. We cannot spend all our time on our knees, but it is possible to have prayerful attitude at all times. This attitude is built upon acknowledging our dependence on God, realizing is present within us and determining to obey Him fully. A prayerful attitude is not substitute for regular times of prayer, but should be an outgrowth of those time. Kaya mga kapatid at mga minamahal at mga kaibigan at mga kapamilya ko sa Panginoon, yung tatlong ito ay mahalaga po sa buhay natin. Yung a sympathetic heart, a loving heart, and prayerful heart. The question is, how to maintain your love for God. Tayo po tayo lahat ay tumayo at atin pong basahin ang pinaka-close na verse sa Romans chapter 8, verse 28. Ito na po yung ating conclusion. Romans chapter 8, verse 28. Nakita na po? Say amen. Praise God. Everybody begin. For whom He did not foreknow. I may say. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kung ano man yung ating nangyayari sa ating panahon, sa ating buhay sa araw-araw, isipin po natin, mahal tayo ng Diyos at mayroon siyang divine purpose sa bawat isa po sa atin. Let us pray. Panginoon, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo po kami ng pagkakataon. Ito yung tinatawag na privilege na kami ay makalapit sa hari ng mga hari. Kami ay makapaglingkod sa Panginoon ng mga Panginoon. Maraming salamat po sa isang dakilang pribiliyo na ipinagkaloob mo po sa iglesyang ito, sa bawat pamilya, sa bawat individual, na sila po ay nagsisikap na kanilang ipakita ang kanilang puso sa kanilang paglilingkod sa dakong ito. Bagamat mayroong mga iba't ibang mga problems, mga hadlang sa aming pananampalataya, ngunit buhay at tunay ang aming Diyos na kami ay tutulungan sa panahong ito at kami ay hindi niya iiwan ni pababayaan man. At patuloy mo pong pagpapalain at palaguin ang iglesyang ito, ang sino mang iyong itinalaga sa iglesyang ito, Panginoon, ay gamitin mo siya mightily at gamitin mo rin po ang bawat mga membro, opisyalis ng iglesyang ito para sa ikalalago, sa ikatitibay, para sa kaluwalhatian ng aming Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin at higit sa lahat ang iyong mga salita na aming narinig at napagbulay-bulayan at tulungan mo po kami
na ito'y aming gawin sa aming mga pangaraw-araw na buhay. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po. Please be seated.